Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan naman po natin ang tungkol dito kay Tron. Yan, si Tron na pinamumunuan po ni Ginoong Justin Sun ay nakatakdang maging isang publicly traded na kumpanya sa Amerika. Pero teka, hindi ito ang karaniwang paraan ng pag-IPO. Sa halip, gagamit po sila ng tinatawag na reverse merger sa isang kumpanyang konektado sa pamilya ni Pangulong Donald Trump. Ayan, US President Donald Trump po. Bukod pa dyan, may mga plano rin silang bumili at mag-hold ng malaking halaga ng Tron or TRX, ang native token po ng Tron ecosystem, gaya ng ginagawa ng MicroStrategy kay Bitcoin. Pero ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, particular po sa mga may interest dyan kay Tron? At paano po makakaapekto ang koneksyon ni Ginoong Justin Sun sa pamilya pamilya ng Trump, or pamilya Trump sa hinaharap ng Tron. Kaya dapat ba tayong matuwa o mag-ingat? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita po rito ay si Ginoong Justin Sun. Ayan, siya po ang namumuno sa Tron. Yan, dito kay Tron. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng reverse merger at bakit po ito ang napiling paraan para kay Tron. Yan, para sa mga hindi pa pamilyar, ang reverse merger ay isa po itong paraan para makapasok sa stock market ang isang private company nang hindi dumadaan sa masalimuot na proseso ng traditional na initial public offering or IPO. Sa halip na magsimula mula sa simula, ang isang private company tulad po ng Tron ay magme-merge o sasama sa isang kumpanyang nakalista na sa stock market, katulad po ng SRM Entertainment, para maging pampubliko po kaagad. Sa madaling salita ay shortcut ito. Yan, isa po itong shortcut. At ang SRM Entertainment na ito ay isang kumpanya na nakalista na po sa Nasdaq, ang isa sa pinakamalaking stock exchange sa Amerika. Isa po itong malaking hakbang para kay Tron, dahil ibig sabihin nito ay makakakuha po sila ng mas malawak na exposure at posibleng pumasok ang mas maraming institutional investors. Ngayon, ang sunod po nating tanong dito ay ano po ang SRM Entertainment at bakit naman po sila ang napiling ka-merge nitong si Tron? Ayon po sa mga ulat, ang SRM Entertainment ay may connection po sa pamilya ni Pangulong Donald Trump. Yan, ang Dominary Securities, isang investment bank na may kaugnayan po sa mga anak ni Pangulong Trump. Yan, sina Donald Trump Jr. at saka Eric Trump ang siyang nag-aayos ng merger na ito. At ito pa ang nakakagulat. Yan, si Eric Trump mismo ay maaring magkaroon ng opisyal na papel sa bagong entity na tatawagin po na Tron Incorporated. Kung mangyayari ito, tiyak na mas lalakas pa ang koneksyon ni Justin Sun sa political elite ng Amerika. At posible rin itong makaapekto sa regulasyon at pagtrato ng gobyerno sa Tron. Ngayon ay bakit po gustong gamitin ni Tron ang Bitcoin strategy ng MicroStrategy? Ayan. Kung matatandaan po natin, ang MicroStrategy ay kilala po sila sa pagbili at pag-hold ng napakaraming Bitcoin bilang bahagi ng kanilang treasury reserve strategy. Ginagawa nila ito para hindi lang kumita sa operasyon, kundi para rin makinabang sa pagtaas ng halaga ni Bitcoin. Gaya po niyan ay plano rin ngayon ng Tron na gamitin ang parehong approach. Maglalaan po sila ng $210 million na halaga ng Tron para hawakan lang. Isa po itong malinaw na indikasyon na naniniwala si Ginoong Justin Sun na lalaki pa ang value ng Tron or TRX sa mga susunod na taon. Ngayon is, ano naman po ang kinalaman ng Trump family sa crypto project ni Ginoong Justin Sun?
Ayan, habang nakabinbin po ang kaso ng SEC laban kay Ginong Justin Sun at sa kanyang mga kumpanya, ginamit niya ang pagkakataon para palalimin ang relasyon niya sa kampo ni Pangulong Trump. Sa katunayan, noong nakaraang buwan lamang ay dumalo po siya sa isang hapunan kasama si Pangulong Donald Trump bilang isa sa mga top holder ng opisyal na Trump meme coin. At hindi lang yan, nag-invest din itong si Ginoong Sun ng $75 million sa World Liberty Financial, isang DeFi project na konektado rin sa kampo ni Pangulong Trump. Dahil dito ay naging bahagi siya ng advisory team ng project. Sa ngayon, ang nasabing project ay may hawak ng mahigit 40 million na Tron or TRX na umaabot po sa $11 million ang halaga. Ngayon is paano po ito nakakaapekto sa presyo ni Tron? Pagkalabas po ng balitang ito ay biglang tumaas ang presyo ni Tron ng mahigit 7%. Umabot po ito sa intraday high na 29 cents. Yan, or 0.29 bago po siya bahagyang bumaba. Pero nanatili pa rin ang kabuang gain sa mahigit 2% sa loob ng isang araw. Hindi rin po nagpahuli ang SRM Entertainment. Nag-announce po sila ng $100 million equity investment para makabili at mag-hold ng Tron bilang treasury asset. Kung iisipin natin, mas lalalim pa ang demand sa Tron kapag natuloy ang merger at opisyal nang naging publicly listed itong si Tron. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Tron. Yan. Dito po sa atin ay may dalawang posibleng malaking epekto po ito. Una ay nagkakaroon po ng mas matatag na reputasyon itong si Tron sa global market. Kapag naging isang pampublikong kumpanya na ito sa US Stock Exchange, mas mataas po ang level ng transparency at regulation. Ibig sabihin ay mas nagkakaroon po ng kumpiyansa ang investors sa integridad ng project. Pangalawa, posibleng sumunod dito ang mas maraming institutional investors at crypto funds na bibili ng Tron. Kapag nangyari ito, tataas po ang demand at posibleng tumaas pa ang presyo. Kaya para sa atin na may hawak yan or nag-hold or nagtitrade ng Tron, malaking oportunidad po ito para kumita. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, napakatalino po ng galaw na ito ni Ginoong Justin Sun. Sa halip na hintayin ang tagal ng IPO, dumaan siya sa reverse merger na mas mabilis at saka mas strategic. At sa pagsama pa ng pangalan ni Pangulong Trump sa equation, tila pinatatag niya ang kanyang impluensya sa loob ng Amerika. Pero dapat pa rin po tayong maging mapagmatsyag. Hindi ibig sabihin na dahil may koneksyon sa political elite, ay sigurado ng magiging matagumpay ang lahat. Lagi pong may risk ang crypto, lalo na kapag may kasamang politika. Kaya kung trader ka naman, abangan mo ang mga breakout at saka key resistance. Kung investor ka naman, masusing pag-aralan po ang long-term value ng Tron base po sa development ng project at kung paano po ito nakakaapekto sa adoption. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.